lives. You are our rescuer, O Lord Jesus. You saved us from the slavery of sin, Panginoon, O Lord. Kami noon, Lord, sa aming mga buhay na sa nakaraan, O Lord God, ay alam namin na hindi po naaayon, O Lord God, sa inyong kabutihan, O Lord. We know, O Lord God, na ang buhay namin, Panginoon, ay talagang maaring kasuklam-suklam, O Diyos Ama, madilim, Panginoon, O Lord God. Pero salamat po, Lord, sa kaligtasan na binigay niyo po, O Lord, through Jesus. Aming Amang nasa langit, we remember how you rescued, Lord, Israel, O Lord, in a great and mighty way. Walang imposible sa iyo, Panginoon, sa pagligtas niyo po sa amin, Panginoon, O Lord God. Even now, Lord God, that we have chosen you, that we are your children, we still need, O Lord God, to walk, Panginoon, in the salvation, O Lord God, that you have promised us, O Lord. For us to continue to trust, O Lord God, in you, Panginoon, we know, Lord God, that you are the one who enables us in all things, O Lord. This morning, purify our hearts, O Lord God. Cleanse us, O Lord God, from our sins and weaknesses, O Lord, so that we may put on the righteousness of Jesus, so that we can come before your presence and give you praise and worship, O Lord God, out of thankfulness, Lord God, and gratitude, Panginoon, in our hearts. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, Panginoon, na mag-umapaw lamang po kami, Lord God, sa inyong grasya at awa, O Lord God. Lord, cause us to remember, Lord, your faithfulness in our lives, whatever we are going through right now, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. All this we give you praise, O Lord. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Let's give the Lord a clap offering. Let's sing unto the glory of Jesus. Our glory, our hope. Let's clap our hands. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. We look for a city that hands have not raised. We long for a country that sin has not saved. Worship you, Lord. Hallelujah. Lord, we look to your glory alone, Panginoon. Lord, we are in you. You are with us, O Lord Jesus. We raise up your name, Panginoon, for you are most worthy, O Jesus. You are most worthy, O Lord.
though trouble and anguish increase all the more, they cannot compare to the glory in store. Come joy or come sorrow, whatever befalls, the light of the Savior will outshine them all. Christ the glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Come joy or come sorrow, whatever befalls, the light of the Savior will outshine them all. Hallelujah, Lord! Ikaw ang may taas, O Lord, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, O Lord God. You are our hope, O Lord Jesus. You are our King. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the work on the cross, O Lord God. We would always stand upon it, O Lord Jesus. Thank you, Jesus. We celebrate the cross. Celebrate what it has done for us. It has paid freedom for us. Freedom from guilt and sin. Hallelujah. How I love the voice of Jesus on the cross of Calvary. He declares His work is finished. He has spoken this hope to me. Though the sun has ceased its shining, though the war appeared as lost, Christ has triumphed over evil. It was finished upon the cross. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now the curse, it has been broken. Jesus paid the price for me. For the pardon He has suffered, great the welcome that I receive. Boldly I approach my Father's throne, clothed in Jesus' righteousness. There is no more guilt to carry. It was finished upon the cross. Thank you, Jesus. We walk in your righteousness, O Lord. You alone are God. You are alone our Savior. Hallelujah, Lord. Death was once my great opponent. Fear once had a hold on me. But the Son who died to save us rose that we would be free indeed. Hallelujah. Death was once my great opponent. Fear once had a hold on me. But the Son who died to save us rose that we would be free indeed. Yes, He rose that we would be free indeed. Free from every plan of darkness, free to live and free to love. Death is dead.
power to eternal glory, to my Savior God and God. I rejoice in Jesus' victory. It was finished upon the cross. It was finished upon that cross. It was finished upon that cross. Hallelujah, Lord. Thank you for the cross, oh Jesus. Thank you for saving us, oh Lord, for redeeming us by your blood, oh Lord Jesus. Thank you for giving us your life, oh Lord Jesus, that we may live, that we may love, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, who is there like you, oh God? There's none like you, oh Lord. There's none like you, oh Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Lord, we stand upon your salvation, O Lord God, in our lives. You save us continuously, Panginoon, O Lord, from our weaknesses, from our sin, O Lord. We only long, O Lord God, to live our lives for you. Hallelujah, O Lord Jesus. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe on the solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale this wall. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. Thank you, Lord. My hope is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. Amen, Lord. In times of waiting, times of need, when I know lost, when I am weak, I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. Like the Lord our God, strong to save, faithful in love. My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father, glory be to God the Son. Let's worship the Lord. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. Glory be to God the Father, glory be
the Son. Glory to you, O Lord. Glory be to God, the Spirit. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. Hallelujah, Lord. You are our salvation, Panginoon. Kayong aming kaligtasan, Panginoon. Kayong aming katiyakan, Panginoon, O Lord God. In whatever time, O Lord God, that we go through in our lives, we know, Lord God, your grace will continue to be with us. And we will continue to stand upon your promises, O Lord God. Your true and faithful promises, O Lord Jesus. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Amen. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan at hindi iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Love you, Lord. Thank you, Jesus. Aming Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan at kaagapay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri ay sa'yo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at hindi iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Thank you, Jesus. You are faithful, O Lord. You are true. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Thank you, Lord, for the salvation you have given us. We just cling to you, O Lord Jesus.
Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa. Hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa. Hindi pababayaan at hindi iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Glory, glory to you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa. Hindi pababayaan at hindi iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa. Hindi pababayaan at hindi iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Yes, Lord. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Glory to your name, O Lord Jesus. Lord, you reminded us once again, O Lord God, na hindi mo kami iiwan, Panginoon. Nothing can separate us from your love. No trouble, no trial, no enemies, no persecution can ever tear us away from your love. Your promises are true, O Lord God. Ito po yung aming panghahawakan, Panginoon. Let your love just increase in our hearts, in our souls, O Lord God, so that we will never let go. Whatever the enemy plans for us, whatever the enemy plans to destroy us, to tear us away from you, Lord, in you is the victory. Hawak mo ang mga buhay namin, Panginoon o Diyos Ama. Hindi kami mawawalay sa iyo, Panginoon o Lord Jesus. Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat, O Lord. Tunay na tapat ka sa mga pangako mo. Lord, as we offer our hearts, O Lord Jesus, to you this morning, continue to teach us, O Lord God,
to reveal to us, O Lord God, who you are, Panginoon, in our lives. And what you still want to do, Panginoon, in our lives, O Lord. Panginoon, nothing can compare with you, Lord God. Nothing can compare with the glory, O Lord God, that is in you, O Jesus. May we reflect, O Lord God, that glory back to you. Lift up your name in our midst, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. We give you all the glory, all our praises, all our love, all our devotion. All this we pray in the mighty and sweet name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Good morning, mga kapatid. Let's welcome each other, one another, to this song. God bless you. The glory of our God. Yes, I love you in the Lamb of the Lord. Nakikita ko kapangyarihan niya. Mahal kita sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Blessed Sunday to everyone. Same pa rin, napaka-init. Naway ang ating pag-ibig sa Panginoon ay nag-aalab din. Today po, would like to welcome our visitor. Actually, hindi naman na sila visitor. Sila na yung mga datihan. Nandito si Sister Jessa May. Okay? Welcome to Bayambang. Welcome pa sa Bayambang. Taga Bayambang naman po siya. Of course, nandito pangalawang araw pangalawang Sunday ni Brother Raul Abalos. Okay. Today po, we'll be discussing the conclusion. Sarado ko lang po. Kunting panahon na lang, mga kapatid, taglamig na. Unang buhos ng ulan. Our topic for today, mga kapatid, ay dito po sa Philippians. No? Ito po yung conclusion ng ating topic. By the next Sunday will be, malapit na tayo sa ating anniversary. No? Huwag kayong mawala. No, hapon po 'yon, 24 ng Sunday. Huwag kayong pumunta dito ng umaga. Wala pong tao dito ng Sunday ng 24. Kailangan natin magkaroon tayo ng celebration para makasama naman yung mga gustong mga kapatid natin. Merong mga taga Baguio, gusto na bumaba, mag-join sila. Okay, so this morning po, gusto ko munang basahin yung text natin.
At tayo ay tumayo. Basahin natin yung text. Babasahin ko lang po muna. Sabi dito, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers and sisters, whatever true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you." Can you read verse 10 and palitan tayo? "I rejoice greatly in the Lord that last renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it." I will read. "I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances." 12. "I can do all this through him who gives me strength." 14. "Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only." 16. "Not that I desire your gift. What I desire is the more you credited to your account." 18. Lahat tayo basahin. "And my God will meet all your needs according to the riches and His glory in Christ Jesus." Shall we pray? Let's bow our head. Our dear Father in heaven, Lord, we are asking for your guidance today. We are asking for your blessing. Lord, give us the wisdom that we may understand your message, your instruction, and allow us, Father God, to communicate, Lord, to have, we are asking for your full blessing and your presence, Lord, sa bawat puso po namin, Ama. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, kung meron man, Lord, upang ang pagdaloy ng iyong banal na Espiritu Santo, ng presensya niyo ay sumasa amin. We ask for your forgiveness, Lord, and we ask for your presence. May, Father God, Lord, fill this place with your presence, Lord, as we study your word. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang aming lugar, Panginoon, sa mga panahong ito. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay nais naming ibalik sa inyo ang kapurihan, kapasalamatan dahil sa pangalan niya, anak na si Jesus. Amen. Tapoy umupo, mga kapatid. Today po, before we discuss our topic, I asked for a brother of ours to testify the greatness of the Lord. Matapos din natin tong, bago dumating ang Panginoon, lahat kayo magsasalita dito. Mag-testify kayo kung anong ginawa ng Panginoon sa inyo. I'd like to call Brother Gian. Diyan ka na, brother, diyan ka na. Oh, yan na. Kasi baka magpastor ka eh. Hello. 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 Katapat po ng camera, kaya ayoko pa dito sa... Nako-conscious po ako. Pero, ayun po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan.
paano po ba ito sisim? Ayun. Una po is, isa-share ko lang po yung mga naging mga siguro pinagdaanan or mga dinanas ko po ng mga past months kasi ang March po sa akin at saka April is dumaan po ko sa pagsubok po talaga. Lalo po sa work. And ayun nga po, 'di ba, nung pinagdasal ko po ito nung sa Pinyel, dealing po ni Lord na ayun, ilatag po yung plans para sa akin, lalo na po sa work. And hindi po siya naging madali kasi ayun. Kasi ayun po, pinag-pray ko po talaga kasi may yun nga po, may opportunity na dumating sa akin at sobrang hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko that time, kaya nilapit ko po to sa discipler ko po kay Pastor Leo. Ayun po, buong March po talaga, simula first week ng March, sabi ko lang kay Lord is, Lord, pakita niyo po kung ano yung will niyo po sa akin kasi hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko or kung ano yung step na gagawin ko na ito yung magiging will mo or will ko na po ba yung gagawin ko. So, hindi po siya naging madali. Yeah. Ayun po, dumating na po sa part na pinagpipray po namin na kung ano po talaga yung will ni Lord. At nung dumating na po sa point na decided na ako kung ano yung gagawin ko, lilipat na talaga ako ng trabaho. So, ayun. Pero ang nangyari po kasi niyan, hindi pa po ako nagre-resign sa dati kong work kasi may hinihintay lang po ako talaga. Pero magre-resign na po ako. Ang mangyayari lang po is magsisimula na ako sa bagong work. Tapos after siguro 2 araw po, doon po ako magre-resign sa luma. So, decided na po yun. Yun na po talaga yung plan. Pero pagdating po ng first day ko po sa bagong trabaho, nakaramdaman ko po talaga na hindi ako magtatagal doon sa trabaho na yun. At sabi ko, Lord, Lord, pinag-pray ko po ito, pero bakit ganito po yung nararamdaman ko? Pero sa grasya naman po ng Lord is hindi niya po hinayaan na mag-resign po ako doon sa dati kong work. At yun po, nagpatuloy na lang po ako sa dati kong work kasi ang lesson ko po dito is pinakita po ni Lord sa akin na i-appreciate po kung ano yung meron ako at wag po pong pangunahan yung plano niya. So, ang nangyari po is siguro po na pangunahan ko yung plano ni Lord para sa akin. Pero niredirect po ako ni Lord sa kung ano po yung kagustuhan niya. At nung nangyari po na yon, sobrang hindi ko po alam yung gagawin ko na naman po ulit. Pero kailangan ko po mag-decide. At yun nga po, doon po sa pinakita ni Lord na pangyayari pong yon, mas binigyan niyo po ako ng peace of mind sa sarili at contentment sa ayun, at saka kasiguraduhan po sa buhay ko po. At ayun po. And syempre po, doon po sa times na yon, sobrang worried po ako or napapahala po ako. Pero ang nangyari po doon is may kasiguraduhan po tayo sa Panginoon na Amen. sa kahit ano pong mga pagsubok na or dinadanas na dumating sa buhay natin, hindi niya tayo papabayaan. Kahit na tayo sa sarili natin. Ako po, alam ko po, nagkulang po ako sa faith kay Lord or sa mas pananalangin or mas kausapin si Lord sa mga panahong yon. Kasi
yun nga po, worried po ako. Parang yung isip ko is nakafocus lang dun sa sitwasyon na meron ako. Pero hindi po ako pinabayaan ni Lord that time. And sobrang praise God lang po kasi nandyan po siya palagi at hindi po niya tayo papabayaan. At idagdag ko na lang din po kasi, ayan po, March is dun po nagsimula. Kakasimula po namin sa IBI. So, iisipin niyo po, kung iisipin ko sa sarili ko na dumadaan ako dun sa pagsubok na yon na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero ngayon po is nagpapatuloy pa rin po ako sa IBI. So, kung iisipin ko talaga is andyan si Lord at siya yung gagabay sa akin sa kahit ano pang mga gawain ko. Lalong-lalo na sa kanyang gawain. So, thank you Lord lang talaga. At saka, yun, IBI, may IBI ako at saka may Awana pa. So, Lord, kung iisipin ko sa sarili ko na ako lang yon is, ang mangyayari lang po is, siguro nasa bahay po ako, nakahiga lang po, ganun. Iniisip ko lang po yung ano yung sa sitwasyon ko sa trabaho. Pero wala po eh. Pag si Lord po talaga yung gumalaw, ipapakita niya po yung grasya niya. So, lahat lang po ng yon yung pag-aaral ko po sa IBI, pag turo sa Awana or maging teacher po sa Awana or pag-arrange po ng mga gagawin ng mga bata po sa Awana. Siya lang po nagbigay nun at sobrang mapapakita lang po na talaga na sa kahit ano pa pong dinadanas natin, kailangan lang po natin mag-rejoice at magpatuloy lang po sa pagkilala sa Kanya kasi siya lang din po yung magsustain para sa atin at ayun, magbibigay ng security sa buhay natin. Yun lang. God bless. Praise the Lord. So, napakahirap mag-decide talaga ng mga bagay-bagay. No? Ito lang tandaan natin mga kapatid that the blessing of the Lord added no sorrow. Pag si Lord nagbe-bless, walang sorrow yan, walang problema. So, si Gian, Brother Gian at the time, nasa crossroad, mamimili ka. Kasi kung pinili niya, baka nasa Amerika na siya ngayon. Kasi yung company niya, Amerikano po yan. Pero, aggressive ang company na yon. Kaya nung first week pa lang niya, Lord, di ko kaya to. Lulunurin ka ng trabaho. Siyempre, nakitaan ka na magaling. Huwag ka kasing mamagaling. Sobrang galing mo, kaya nakitaan ka, kaya binigyan ka ng trabaho marami. Pero yun nga, the plan of the Lord sa buhay natin ay hindi tayo pahirapan talaga. Yan lang mga kapatid. It's very, na-balance po ni Brother Gian ang kanyang work. Alam po natin, yung work, ministry, at personal na ano niya. So, makitaan po natin, siyempre, mas priority ni Gian, Brother Gian, yung kanyang pagpapalalim sa ating Panginoon. Kasi meron ngang IBI at meron siyang teaching engagement, no, sa ministry. And very timely mga kapatid that our topic today is, the title of our topic is A Life Secured in Christ. Now, a life secure, it is a life living secured in God. Ang passage po na to, very, very timely talaga. Nagsasabi po si Paul dito na to worry is actually wrong thinking. To worry, yung mag-worry ka, wrong thinking yan, it will affect your mind. And the same time, it's a wrong feeling. Nandiyan pala. It's a wrong feelings that will affect your heart about circumstances. No, Brother Gian is into circumstances. Kasama yung worry doon. Kasama yung feeling, no? It's all about the situation that you are facing, kahit na yung mga taong nakapalibot sa iyo.
kasama yan ng worry mo, kasama yan ng wrong feeling mo. And anything. But Paul, sa discussion po natin ngayon, advised us that to combat about worry, Paul is advising us, he advised the church in the Philippi to have a secure mind. This is going to be our discussion. To have a secure mind. As we recall, in our previous studies po, yung chapter 1 natin, makikita po natin yung chapter 1, he emphasized the single mind in Christ. So that ma-devote natin ang ating mga buhay sa Ebanghelyo. Despite sa mga circumstances, mga problema na ating kinakaharap, we can view the situation. Yung mga problema, hindi magtatrabaho hindi ikaw ang i-control ng problema. Ang problema ay magtatrabaho para sa iyo. Yan ang sabi ni Paul. No? Kaya nga, sabi ni Brother Gian, I rejoice in the Lord. Kasi despite of the problem. Because, mga kapatid, Paul was telling us, wala kang divided devotion. Ang devotion mo para lang sa ating Panginoon at sa gospel. And secondly, in order for us to experience a complete joy, huwag tayong mamuhay ng makasarili, yung I. No? A lifestyle where everything revolves sa iyo, revolves sa pamilya mo, revolves sa angkan nyo. No? Kung may natapilok lang na pamangkin mo, susugod kayo lahat. Diba? Kasi yun yung self-centered world. Self-centered world. Dapat daw, ang buhay natin it's all about God. No? Self-centered, mga kapatid, lifestyle or world focus on this side na it hinder us. Hadlangan yung pagtingin natin sa mga bagay na makalangit at nagiging makamundo tayo. But rather, we choose a Christ-centered life that focus on love and love. Focus on love. Kanino po? Love, the love of God, and the love to others. Yan po yung submissive mind. A Christ-centered life that focus on love to God and others. At sa 3 naman, he's talking about how to live a life with a purpose. Bakit ka nandito sa mundong ito? Anong purpose mo? Hindi naman na, Lord, hanapin ko yung purpose ko. Si Gian, hinahanap niya nung una, pero hindi pala. He just allow God to let. Sabi nga, by letting God define your path. Hayaan mo ang Diyos ang gagawa ng daan para sa iyo. Dapat ikaw po ay disipulo, anak ka na ng Diyos, hayaan mo ang Diyos na gumawa ng daan mo papunta sa Kanaan. No? Yung mga Israel, sila yung gumagawa ng daan nila, kaya 40 years ang kanilang naligaw sila. No? Yan po ang ibig sabihin niya. Allowing God to define your path. So sabi nga, if we have a single mind, a submissive mind, spiritual, and 3, we have a spiritual mind. And what is that spiritual mind? Yun, chapter 3. Lahat po nito, mga kapatid, all we need is to guard the heart. Bantayan natin puso natin para hindi tayo walang worry na mag-enter sa ating mga puso. Sabi ng verse 7, this is what secure mind is all about. And the peace of God which transcend all understanding will guard your hearts. No, yung word na stand, guard, garrison, military po 'yon. Pag sinabing military, bakit si Paul nagsasabi ng stand? Stand guard or garrison kasi at that time po nakakulong siya. Hindi talaga siya makaalis sa kulungan. Binabantayan siya. Nababantayan siya. Nakita niya na ganun po magbantay yung mga sundalo. So, dito po nakita ni Paul na dapat ganito tayo.
We have a secured mind sa ating Panginoon. Itong passage po na to ay makikita natin ito sa Bible. It describes that bawat mananampalataya ay merong mga spiritual resources. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. And below po are the topics or main points that we're going to discuss today. A life secure in Christ. Sabihin mo dun sa katabi mo, I am secure in Christ. Are you secure in Christ? Sigurado ka ba sa Panginoon? Okay. Number 1, possessing the peace of God that guards our hearts and mind. At yun po, no? The believers, peace, the source, the nature, the peace of God, the work, and the peace that comes to us when we practice. Experiencing, point number 2, main point 2, God's power revealed in season of adversity. We are transformed, we learn the secret of contentment, and we experience the power of God. And number 3, living in full abundance of God's provision. Because we partner in God's suffering, we are passionate for God's mission, at hindi tayo nangangailangan dahil tayo sinusuplayan ng ating Panginoon. That's why we sacrifice our life for God's service. A secure mind or a secured life in Christ is possessing the true peace from God. Now, in verse 9, as main point number 1, possessing the peace of God that guards the heart and mind. And sabi dito, will guard your heart and your mind. Will guard your heart and mind. Mga kapatid, ano pong believers, ano yung kapayapaan na meron ang mga mananampalataya? Sabi dito sa verse 7, binanggit ni Paul, and the peace of God, the peace of God, the peace of God in the believer's experience. Ito yung assuring, kasiguraduhan na meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon, meron tayong security, meron tayong confidence. Ito yung peace na nagbabantay, nag-aalaga sa ating mga puso. That's why the peace of God, it secure the mind of every believer. Kaya nga, ang command ni Paul, followers, the church, the Philippi, ay talaga in-encourage ni Paul. Huwag kayong matakot. Do not be fearful or troubled, even in difficult times. Bakit? You have the peace of God that guard your heart and mind. Amen? And where do we get this, peace? The source of true peace. In contrast, mga kapatid, meron namang kapayapaan, no? Kaya ngayon, gustong ayusin yung giyera sa Iran at Iraq. Dating away yun, no? Kasi gusto magkaroon ng kapayapaan. Pero mga kapatid, yan ay temporaryo lang. No? Temporaryo lang yan. Yan po ay ang peace na binigay po ng ating Panginoon ay not dependent on the external. Hindi itong peace na nakikita natin ngayon. Kasi sa totoo lang, wala naman totoong peace. And this peace, mga kapatid, ay regalo ng Diyos. What is this? It's directly from Jesus Christ. Walang makakatanggal, walang makakaalis sa peace na ito. Because the true source is our Lord. At ito ay regalo. Ang peace na ito ay regalo. Hindi ito mabibili. Ito ay gift of peace of mind and heart. Hindi to self-produce. Kala natin, kaya natin mag-produce ng peace. Kailangan mag-aral ka, anak. Paglaki mo, tapusin mo yung K-12. Mag-aral ka, maging doktor ka, maging dentista ka, engineer ka. Gayahin mo si Elon Musk. No? Hindi yan self-produce na peace. Kailangan punta ka ng Baguio. Malamig doon, merong peace of mind. Hindi rin. Pumunta ka ng Pasig. Mag-Ortigas ka. Makapasok ka ng trabaho doon. Hindi rin.
Uwi ka na lang ng bayambang. Bakit? Ang peace of God, hindi yan namimili sa lugar. Si Paul, nakakulong. Nasa kulungan, pero may peace of mind. May peace of God. Kaya nga, ang problema, hindi nagtatrabaho para, ang problema, nagtatrabaho for Paul. Alipin ni Paul ang problema, mga kapatid. Because the true source is God. Kahit saan kang lupalop. Sabihin mo, nasa Alps ka, pumunta ka sa Switzerland, may peace of mind. Hindi, malungkot din. Hahanapin ka ng kalungkutan kung wala kang Panginoon, mga kapatid. Because the God that we serve is the true giver of true peace. Galatians 5:22, inaral natin to. What is the gift of the Spirit? The gift of the Holy Spirit is joy, love, peace. Mga kapatid, John 14:27, peace I live with you. Peace I give you. Iniwan ng Panginoon at ibinigay. Ayaw mo ba? Ayaw mo ng kapayapaan? Kunin mo. Galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon yan. Mga kapatid, I do not give, sabi niya, the peace na kapayapaan na katulad ng mundong ito. Iba yung peace na binibigay ko. It's different from the world. It's temporary peace. Because it is rooted in our relationship. Mga kapatid, you cannot experience this peace without first knowing God. Kailangan kilala mo ang Diyos because He is the real giver. The true source of peace. And the requirement to have this real peace is to have your right relationship. May tama ka bang relasyon sa ating Panginoon? To gain a real peace is to have a right, not only right, but rooted relationship with Christ. There's a command in the scripture that says, you must be born again. John 3:3. Maipanganak ka na muna muli. It's not a suggestion. It's a command na ma-born again ka. Bakit? Diyan pa lang po dadaloy ang totoong kapayapaan. Mga kapatid, you need to come to Christ. You need to repent from all of your sins and you need to surrender your life to Him para ma-experience mo ang totoong kapayapaan. What is the true nature of this peace that God gave to the believer? The nature of God's peace is the peace of God which transcends all understanding. It's supernatural. Beyond human understanding. Hindi yan naiintindihan ng iba. That peace is supernatural, beyond human. Bakit? Anong nangyari sa iyo? Dati ganyan ka. Pastora ka na ngayon, ha? Daldal ka na ng daldal ng salita ng Diyos. Siyempre, meron kang kapayapaan, mga kapatid. Kaya nga, kung babalikan natin yung John 14:27, sabi nga, supernatural, beyond human understanding, hindi maintindihan kasi ang peace na yan, hindi yan nabibili sa Shopee. Hindi yan nabibili ko kahit kanino. Binigay ng Diyos sa iyo. The true giver is our Lord. Sabi nga kung John 14 verse 27, do not let your hearts be troubled. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. This verse offer us, mga kapatid, a promise of inner spiritual grace, spiritual peace rather than the worldly or temporary calm. No? Yung peace na nakukuha natin, temporary calm lang yan. Babalik at babalik yan. Pag tumaas uli ang diesel ng piso, magugulantan ka na uli. Tumaas na naman. Piso nga lang Hindi ka katulad ng mga nakaraan. 12-12, di ba? 20-20. Ngayon, piso-piso. Inuunti-unti ka lang. Ibabalik niya uli, 50 ang mawala. Sintimo, di ba? Para lang may peace ka. Calm. Kalmado ka lang. Pero, mga kapatid, hindi yan ang totoo
Sabi nga dito, it promises us a inner spiritual peace. Meaning, mga kapatid, we have a steady, it remains stable. That peace that God gave, stable ka. No? Despite of circumstances, kahit ikaw ay si Paul ay nakakulong, stable siya. Stable. It is internal, not dependent on external condition. Paano kung magpasabog sila ng mga missile ulit? Wala ulit peace. No? External yun eh. Kaya lang, stable ka. Stable ka. The condition, despite of situation, mga kapatid. Kaya nga, sinabi ni Paul, even I am confined. Nasa kulungan ako. It will not limit me to have this peace. Dahil ang peace na ito ay direct from God. Itong kapayapaan na meron sa mga mananampalataya, mga kapatid, is very tough. Determined. No? Kahit may mga troubles tayong kinakaharap. Even if there's storm, we are tough and determined because we know that the God is present in that storm. God peace is not the absence of trouble, but the presence of God in the trouble. No? Nakatingin tayo sa trouble, pero hindi natin nakikita na meron palang Diyos doon sa mga alon na yon, sa mga trouble na yon. Nandun ang Diyos. Nakakalimutan natin na, uy, mananampalataya pala. Uy, born again pala ako. Christian pala ako. Nakalimutan mo na. No? Hindi naman tatanggalin ng Diyos ang trouble, mga kapatid. And we cannot eliminate trouble, even in our house, mga kapatid. No? Nakita mo lang nasagay ng anak mo yung milk, trouble na yon. 'Di ba? Away yun. Nandyan pa rin, mga kapatid. We cannot eliminate storms. Lalo na sa Pilipinas. From A to Z, may bagyo tayo. Ilang bagyo natin? 24. Ngayon daw, 19 na lang. Nagbawas. This year, bantayan nyo, 19. Di ko alam kung magla-landfall yan eh. No? Sana paikutin lang ni Lord. Grabe, no? Ako, nung nasa Baguio na ako, saka ko na nalaman na may bagyo talaga ang Pilipinas. No? Ang bilang ko lang sa Baguio noon, Baguio is, ganyan lang. Yung pala, 24. Alphabet, 26. From A to Z. So, mga kapatid, it's part of Earth's nature. Cycle yan. But God, tandaan natin, God did not promise that there is no giants in our life. There will be always giants in our life. He never promised no giants, but He promised His presence. Amen. If you are a Christian, He promised His presence despite of you're not David naman. No, wag mong sabihin, no, David ako, papatayin ko si Goliath. No, wag mong gayahin si David. Kailangan mong mag-aral muna paano patayan si Goliath. No? Mapapagod ka lang. Hindi mo kayang patayan si Goliath. Ito na lang. May giant, pero nandyan ka, O Diyos. Kasama kita. When we have trouble in life, wag na tayong tumakbo, mga kapatid. We need to face it because God is leading us to that direction. Si Brother Jihad, alam naman niya kung paano lulusutan eh. Marami ba siyang, magbasa muna ako ng 7 habits of personal growth. Bili muna ako ng libro niyo para labanan ko ito. Bili muna ako ng libro ng spiritual, ng leadership para Lord, makapag-decide ako kung saan pipiliin ko. No. It's only God. It's only God, no? God is leading you to that direction. You have to face it because you know that the God that you serve is journeying with you. And this is the promise. Here's the promise.
Verse 9, the peace of God to guide us. No? Sabi ng verse 9, and the God of peace will be with you. Mo sasamahan ka? The God of peace will be with you. The God of peace. God is guiding us through the peace. Hindi lang ibibigay ng Panginoon yung peace na yan at tapos na, bahala ka na. Do it yourself. Mag-DIY ka na. No, hindi. Iga-guide ka niyan. Tuturuan ka niyan. We have the true navigator. We are not the captain of our soul. Tandaan natin, hindi tayo ang mga piloto, mga kapatid. We have the true captain who knows on how to direct the ship kahit na merong mga bagyo. Mayroong mga bagyo. Meron tayong true shepherd who lead us to the streams of water. At hindi tayo nangangailangan, mga kapatid. Ang gagawin lang po natin ay magtitiwala. Di ba? Pag sumakay kayo ng eroplano, magugulat kayo yung piloto nyo, lumabas. Sinong nagdo-drive doon? Naka-autopilot yun. Naka-autopilot. Siyempre, no? Magtiwala tayo doon sa piloto natin, mga kapatid. At we need to surrender our hearts. We need to submit our mind, trust to the captain, the true captain of our lives. Dahil alam niya kung saan niya dadalhin ang barko. Hindi tayo dadalhin sa direksyon na hindi niya alam. Despite of troubles, despite of storms na kinakaharap. Kaya nga sabi ni Moses sa Exodus 33 verse 15, Lord, if your presence does not go with us, then do not send us up from here. Diba? May kondisyon. Lord, kung di mo naman kami sasamahan, wag mo na kaming paalisin sa lugar na ito. And to the disciples, Christ made promise that He will be with them. A very famous verse. I am with you. Matthew 28:20c. I am with you always, even to the end of the age. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay may relasyon sa ating Panginoon, hindi ka nalulubayan ng Panginoon, sasama na siya sa iyo. Bakit? Kasama mo dati, hindi ang Panginoon eh. Sino yung kasama mo dati? Demonyo, sabi ni Mr. Ruby. Totoo yan. Si demonyo yung kasama mo. Ngayon, dahil may relasyon ka na sa Panginoon, ang Panginoon ang kasama mo. Nandito yan sa puso mo. It's within your heart. Kaya nga, wag mong awayin ang Panginoon. No? Nandyan lang yan. Uy, wala nakakita sa akin, pero nandito ang Panginoon. Di ka ba nakakita ng Panginoon? Di, nandyan na. Pumasok na sa puso mo. Huwag mong awayin sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, hindi mo matataguan ang Panginoon kapag ikaw ay Christian na. So, the peace of God, sabi nga, I will be with you. I will be with you. And when peace flows, kapag na-feel na natin yung kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid, our trust grow. Our trust in God grow. Lord, kahit may bagyo, tulog-tulog ka lang. Kasi alam mo, ang Diyos ang nag-aayos. Wala kang worry. Wala kang troubles. No? Sabi nga, the work of God peace in the believer, nagtatrabaho talaga ang Panginoon sa kapayapaan na ito, mga kapatid. Binibigay niya sa atin. Dito ibibigay kung walang silbi, walang purpose sa atin. Sabi dito, it guards the heart. It guards your emotion. Amen. Emotion naman talaga ang binabantayan sa una para hindi ka magalit, hindi ka magmura. No? Brother Nestor, di ba? Galit na galit ka na sa kapitbahay mo. Emotion, it guards your heart. It secure the mind, your thoughts. Bago ka mag-decide, ayos mo na. Yan po ang peace. At sabi nga dito, it acts like spiritual protection.
your daily dose. It is the firewall against fear and doubt. God's peace acts as the spiritual firewall, no? Against fear and doubt. Ano po yung mga assurance na binibigay ang peace? Confidence in God's control. God is controlling you. Rest. Matthew 11:28. Come unto me, kayong mga nabibigatan. Ibigay niyo sa akin ang problema yan. Matutulog ka lang. Magpapahinga ka. Stability in times of uncertainty. Bababa pa kaya ang oil? Bababa pa kaya ang diesel na to? Wala. Mas maano ka na lang, maging stable ka sa ating Panginoon. Hayaan mo na dahil darating talaga ang panahon na ganun. God's peace stands and watch over. Ang unang binabantayan ng kapayapaan ng Panginoon, ang puso natin. Kasi itong puso natin, mapaglinlang. Kung anong laman ito, yan din ang parang bulkan mayon yan, kanlaon na sumabog ngayon, sasabog at sasabog yan. Kaya binabantayan ang puso natin. God's peace is watching over your inner life. When God gave you this peace, true peace, mga kapatid, hindi to darating na automatic lang. You have to ask God every day, Lord, I need your grace. Gusto ng Panginoon na, anak, ang ibibigay ko ngayon sa iyo, ngayon lang. Bukas iba naman. 'Di ba? Mga Israel, pag humingi ng pagkain, yung mga naghahakot ng marami, nabubulok. Huwag kang sabihin, Lord, bigyan mo ako ng peace ngayon, stability, pang isang buwan. Nanalangin ka ngayon, bukas hindi ka naman nanalangin, hindi ka na kausapin. Hindi mo na kausapin ng Panginoon. May supply naman ako, Lord. No. God wants to replenish every day that peace. You have to ask God, the true supplier, the source of your peace, to energize you daily. The peace of God comes to us when we practice. Number 1, verse 6, right praying. Is it right? Tama ba? Nakalagay yun. Right prayer. Sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Dapat araw-araw, sinasabi mo yan sa Panginoon. Mananalangin ka. Living right praying. Be constant in your devotion, in your prayer life. A life of prayer and surrender. Kaya nga sabi na, in every situation, may blessing, may problema, may kinakaharap, by prayer and petition. Pray. Right praying. And the condition for experiencing this true peace, mga kapatid, is trusting God instead of relying or yielding to worry or imbis na ka na mag-worry ka, mag-pray ka na lang. Yun po, bringing your concern. Lahat ng concern mo, ibigay mo sa Panginoon. And number 2, always choose right thinking. The right mindset in Christ. Ano ang sabi ng verse 8? Finally, my brothers and sisters, kung ano yung tama, whatever is true, whatever is noble, kagalang-galang, whatever is right, pure, lovely, admirable, if anything that is praiseworthy, you choose. Choose. It is non-negotiable. Huwag nang patumpik-tumpik. Piliin mo itong mga bagay-bagay na ito. No? Put it in your mind. Bind it in your, put it in your mind. Bind it in your heart. Dahil sila po ay mga gems. No? Precious. Sabi ng Proverbs, they are precious in your heart. For your heart.
Number 3, cultivate right living according to the Bible, according to the Scripture. Sabi niya dito, put it into practice. You practice what is right in the sight of God, no to compromise, no to sinful act, or worldview, mga kapatid. 2 Timothy 3:16. Sabi dito, all Scripture, lahat na ating gagawin, nakabase dapat sa salita ng Panginoon. All Scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Profitable for doctrine, tinuro ko po ito, last prayer and fasting. Profitable, kapakipakinabang na mga doktrina, mga katuruan ng salita ng Diyos, for you to do, for you to act what is right. That is profitable. No? And for reproof, for you to know what is not right. For correction, for you to know on how to get it right. Correct your wrong practices. Sabi ng salita ng Diyos. And for instruction in righteousness. How to embrace, how to stay right, how to follow right living. Worsby, Warren Worsby said, a Christian who studies the Bible and applies what he learns will grow in holiness and avoid many pitfalls in this world. Talagang maiwasan mo ang mga problema, mga gusot, no? Gusot sa mundong ito kapag ang salita ng Diyos. Paul embraced and practiced the truth, making the Bible as part of his lifestyle. Kaya ganun siya ka-stable, no? In doing so, peace will flow where trust in God grows. And itong kapayapaan na ito, mga kapatid, it will stand over our inner life. Now, kapag ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin, ang kagulimahan, worriness or anxiety has no authority over us. Wala nang kapangyarihan sa atin. Fear and worry has no control over our hearts because the God and His peace is controlling your heart, controlling your life. Your trust to God can make you tough and determined to face your problem. Now, mga kapatid, ang pamumuhay po ng kapayapaan na galing sa ating Panginoon, ang ibig sabihin nito, tayo ay nagdidepende sa ating Panginoon. Araw-araw. Araw-araw talaga yan. Gusto mo ng peace? Christian ka na, but you need to depend God in your life. Daily. Hindi yan, mga kapatid. Araw-araw, kung minuminuto, kung pwede lang. No? We fill our mind with the truth at we chose faith over fear. No? Tawag nito, we live out fear dahil meron tayong totoong kapayapaan. No? Napaglabanan natin yung fear, yung trouble na yan kasi meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon. And the challenge is, and to those who don't have God, and to those who don't have a real relationship, ano po ang kanilang condition? James 1:8. They are double-minded, unstable in all their ways. It describes a person, divided heart, with divided heart, divided mind, divided faith, wavering between God, sa Diyos ba ako o sa makamundo ako? Yun, wala, unstable. It leads to instability in their action and spiritual life. Kung sa machine yan, di easily bog down. Bumabagsak. Kung puno yan, madaling bumagsak dahil walang malalim na ugat. No? Kapag merong hangin. Again, friends, we cannot rely sa ating sarili na status.
You cannot trust with what you have today. You cannot say that you are healthy. Healthy ako ngayon. Mga kapatid, walang dependence yan sa ating Panginoon. That is pride. And God is not there because of sin. It means, mga kapatid, kung tayo ay nagtitiwala sa sarili lang natin, wala tayong Kristo. Wala tayong totoong kapayapaan. Kasi God will not reside in the heart of a sinful person. Kung tayo ay walang totoong relasyon sa ating Panginoon, we cannot have a true peace and lasting peace. Because it comes from God alone, the true source of our peace. Now, in difficult and challenging times, during tough season, during moments of discouragement, moments of struggle, period of hardship, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay nasusubok. But the peace of God gives us strength. Bakit? God's peace is our power. Yan ang kapangyarihan natin. Christ is the banner of our strength and power. Verse 10, 13. 2. We are experiencing God's power that is revealed when we are in a season of adversity. Kapag tayo ay may mga problema, dito po lalong nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ni Paul, I was greatly rejoicing. No? Huwag tayong magrereklamo, di ba? Si Brother Gian, nung namimili na siya, nag-rejoice pa rin siya sa Panginoon. Bro, hirap na ako, Lord. Ano ba tong problema binibigay mo? Very stressful. No? Wala. You will rejoice in the Lord. No? You will rejoice. Makita po na natin dito, na test po. No? I greatly rejoice that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. As family of God, mafe-feel po natin yan. Kasi yung ating mga fear, yung mga concern natin, are filled by the Spirit. The Spirit of love sa ating mga kapatiran. Kaya napaka-importante yung local church, mga kapatid. Mga kapatid, again, we cannot serve God as Lone Ranger. No? Saan ka nag-church? Sa bahay lang. Sino nagtuturo? Ako lang. Ang galing mo, no? Pati spirituality mo, DIY ka, no? Si Paul, ginawa ni Paul yun. Si Paul, doktor yun eh. Diba? Nung na-convert si Paul, pag-aralan po natin sa Romans 10, hindi mo siya dumiretso doon sa mga disciples. Pumunta siya sa, sabi nga, Petra. Yung Petra ngayon, yung sa Arabia, talagang magandang lugar yan. The place of commerce. And parang kung gusto mo ng more knowledge, doon ka pupunta. Doon si Paul ni-reveal ng Panginoon sa kanya. Bakit? Inaral na kasi ni Paul ang Old Testament. Alam na alam ni Paul yung Old Testament. At kinoconnect na lang niya sa New Testament, Gospel, kung paano po. Kaya makita mo, si Paul kakaiba sa lahat. Mga kapatid, huwag kang ganyan. Gusto mong gayahin si Paul ng ganon. Paul. Huwag kang sa bahay lang. May church ka. May local church ka. Bakit? Kailangan ka ng church. Kailangan ka ng mga kapatiran at kailangan mo sila. Bakit? Kaya dito may prayer eh. No? Ang ganda ng prayer namin, ng prayer and fasting. Di ba? We can feel the spirit of love of the brethren. Ano po yung spirit of love? Ano po yung mga concern na meron? It can boost. We are one family, one spirit. It energizes us. Si Paul, kahit nasa kulungan siya, ma-feel niya ang espiritu ng pag-ibig ng mga kapatiran. Bakit? Concern na concern ang mga Philippi. Sabi nga, kung sana makulong din kami, Brother Paul, nandyan din kami. Kaso hindi tayo magkasya sa kulungan na yan. Diyan tayo mag-pay fellowship. Maliit na church ang Philippi. Pero their concern for Paul
ay feel na feel. Nag-power up yon, nag-energize sa buhay ni Paul. Kahit si Paul ay humaharap sa adversity. We cannot find this, mga kapatid, in ordinary organization. Kahit ikaw ay may fraternity, akala ako dati, nag-join ako sa ng fraternity, elite na fraternity daw to. Pero hindi ko naman makita yung totoong peace. Lalo ako natutong uminom, nag-drugs, at naging suwail sa mga parents ko. Pero maaga akong nakakilala sa Diyos. Balik agad. 1 taon lang yon. Feeling ko elite talaga ako. Mga kasama ko, nagpapakamatay dahil sa high ng drugs, nagbabaril. Pag-graduate na ng high school, hindi na nakapag-college. Mga anak ito ng mga professional. Doon ako natutulog sa bahay nila. Dahil kasama ako sa organization nila. We cannot feel that kind of love, concern, kung di yan manggagaling sa church, mga kapatid. The church needs you, and you need the church. The concern of our brethren can be felt us by prayer and support. No? Our brethren in the church, ma-felt natin ang kanilang pagmamahal. Kaya nga ito po yung sabi ni Paul, it is rooted on God, in the truth, sa salita ng ating Panginoon. Ito ay regalo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga si Paul, lalo siyang masaya kahit siya nasa kulungan. Our worries are transformed. Kapag meron tayong power ng ating Panginoon, it transforms us into contentment in the presence of God. Transforming worry into contentment. Mga kapatid, sinabi ng verse 11, yung mga anxiety natin na replace ng godly contentment if we rest in Him. It's another expression na tayo naka-acquire talaga ng totoong peace. It's another way of saying, being tough, determined. Tayo po ay may secured mind sa ating Panginoon. Paul was contented in whatever circumstances. Verse 11. At sabi niya, I have learned to be content, whatever in the circumstances. He continued in point B, verse 12. Paul knows the secret, learning the secret how to be contented because of the peace of God. Meron ka o wala, you are full and you are complete in the Lord na, mga kapatid. Dahil ikaw po ay naligtas na ng ating Panginoon. Kaya nga si Paul, grabe si Paul. Wala na siyang pakialam. Ang buhay niya ay binuhos niya sa Panginoon. Sana dumating yung punto na gano'n din tayo. No? Lord, wala na akong pakialam. Ibibigay ko ng lahat sa ito. Si Paul talaga nakakaintindi ng gospel. Kaya sana yung espiritu ni Paul, maintindihan natin, Lord, ipasa mo yun sa akin. Sabi niya dito, the secret of being contented is having Christ, possessing His peace, and experiencing His power. Yan po ang sekreto. Gusto natin maging kontento? Kung meron tayong contentment na. Dahil nandito na ang ating Panginoon. And He declared with very proud faith, saying, verse 13, I can do all things through Christ, which strengthens me. He can do all things, and nothing can hinder Paul pagiging zealous sa kanyang pananampalataya dahil na-experience niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang point C, experiencing God's bestowed power. Ito po yung sinabi niya, our secure mind gives us peace. At nire-renew yan. Nire-renew yan every day, mga kapatid. The strength is being replenished by God, the supplier of our faith, of our true peace. Kung tayo ay may mga struggle, mga kapatid, hindi man maiwasan,
napapagod tayo. Tama? Sabi nga, no one can hinder us. No? No one can hinder us. Nothing can hinder us to come to worship. No one can stop us in declaring His goodness. Dahil meron tayong kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Ito yung lakas na binigay sa atin. Sa totoo lang, parang tatamarin ka talaga. Lalo ngayon, tatamarin ka mag-church, mainit eh. Sasabihin mo, Lord, malayo ang biyahe, mainit. Totoo. Naku mga kapatid, pero pag morning, hindi ka tatamarin. Bakit? Tatrabaho ka talaga. Papasok ka eh. Wala kang kikitain. Sa totoo lang, wala kang kikitain. 8 to 5 yan. Ang kabayaran ng pagtatrabaho ay sweldo. Tama. Sweldo, siyempre. Kaya gigising ka. Kung hindi ka kakain. Hindi ka mamamasada, wala kang kakainin. Pero sabi dito, tayo, binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Lord, salamat. Grasya lang to. Sa totoo lang, grasya lang ito. Bakit nandito tayo? Kasi kung pipilitin mo sarili mo, ayaw mo mag-church. Ayaw mo pumunta. Sa totoo lang. Mapapagod ka lang. Hindi ka naman gigising na maaga ng Sunday. Noon. Ngayon ka na lang gumigising kasi. Pero alam mo, yung strength na yan, kagabi pa lang, I'm very excited. Sana Sunday na, Lord. Bakit? Church ako eh. Mag-church. Ganun yung espiritu, no? Na binibigay ng Panginoon. Lord, hindi naman ako ganito dati. Ganyan na espiritu. Because of the Lord's power. Sabi nga dito, God's power. He empower us. And you may wonder how huge that power is, how strong you are because of the Lord. Ephesians 3:20. God is able to do exceedingly abundant above all that we ask or think. He does it by His power. A power that is at work within your heart, within us, if you belong to God. Eh, anak ka na nga ng Diyos, you have to claim that power. He enabled us because of His power. That power is working in our heart. That's the mindset na gusto ni Paul para sa mga Christian. The mindset that the more problem we have, the more problem we have, the more he experienced na Lord, dead end ko na to. Parang ito na yatang katapusan, Panginoon. Di na ako makagalaw dito. But think of it. The more you become dependent to God. Sa panahon kasi nanghina ka na, huwag ka nang sumuko. Lord, kailangan na kita. Ito na. Kulang na yata ako ng source of energy. Rectify me, Lord. Boost my power. The more crisis we face, the more peace and power we needed. Huwag tayong sumuko. It cannot be sourced to anyone except from our Lord. That's why si Paul na rin nagsabi diyan, kahit tayo ay napagod, struck down but not destroyed. Si Paul, dumaranas din ng kahinaan. Persecuted, nabugbog, na-abandoned, struck down, but not destroyed. Bakit? We stand because there's a power of God. Sinabi niya sa 2 Corinthians 12:9, it's time, he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. Kung saka kayo mahina, mga kapatid, diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagtatrabaho sa sarili mo. Salamat, Panginoon. Nakaalpas ako. Ikaw yon. Ikaw yon. Ikaw yon. And point number 3, this is the last point, living in abundance of God's provision. Now, despite po si Paul ay may mga limitation, alam natin nakakulong, pero the more power he enjoyed, the more freedom na na-experience niya. Bakit? He was so busy in propagating. He was so busy in writing letters, exhorting the every churches, and encouraging the brethren to grow sa kanilang mga pananampalataya. So, the church were so burdened like Paul. Itong Philippi, makita natin, sabi nga, yet
it was good of you. You share my trouble. Ano po yung trouble na experience ni Paul? The burden. The burden. Si Paul, hindi naman pwedeng mag-propagate ng gospel kung wala pong tumutulong. I mean, lahat ng source. No? Resources. The church become sharer or partner of Paul's trouble because of the gospel. Ang common point nila is gospel. Gospel. Gusto rin po ng mga church na to na tumulong para mapalaganap ang gawain. Kasi kung hindi nila susuportahan si Paul, wala nang sulat si Paul, wala nang encouragement, wala na. Ang gospel hanggang kulungan na lang. Pero dahil sa kanilang support, nag-spread ang gospel lang. Mga kapatid, pwede ka naman talaga maging supporter ng gawain ng Panginoon. Hindi naman kailangan maglagay ka ng microphone mo sa corner at magsasabi ka. Kung wala kang kakayanan, pray for the church. Support the church. Support the gospel. Now, Philippi is a very young church. Yet, they have a big heart for the gospel. Big heart. This is a young, vibrant, local church, but they have this missionary vision. Do everything, mga kapatid, that it can help to propagate the gospel. Even baso ng tubig yan. Kahit toothpick yan, para sa gawain ng Panginoon. Malaking ba toothpick nga, pero anong nakalagay? Grapes. Yung pala, merong masarap na pagkain. No. I'm just saying, mga kapatid, they are equipped, they are ready at all times for God's mission. They have a strong missionary emphasis where other churches were not. Kaya nga sabi ni Paul, malaki ang inyong concern for me and for the gospel. You shared my trouble. Kaya mga kapatid, pinangaral po ito ng Panginoon sa atin. Go into the world, Mark 16:18, and preach the good news to all creation. For Paul, who was empowered by God, experiences in a blessing, mga kapatid. Talagang makita mo na blessed si Paul. He was fully supplied in every need. Verse 18 to 19, receiving in full, amply supplied, receiving in full, lahat po natanggap ni Paul. That is why this young church is a blessing to other churches. Because the more God has blessed them, the more they become dedicated and offer their lives for the gospel. Verse 18. And truly, verse 19, sabi dito, and my God will meet all your needs according to your riches and glory. Now, the more they are blessed, the more they sacrifice their lives. Living a life sacrifice to God. Sabi dito sa verse 18, a fragrant offering. Fragrant, mahamyo. Yun ba yun? Mahamyo at na pag-alay sa Panginoon. Pleasing to God. Ang kanilang mga buhay, kahit sila ay, hindi sila mayaman na church, hindi sila mga mayayaman, pero ang kanilang mga puso ay sobrang yaman. Mayaman dahil sa kapayapaan ng Panginoon. Sila po ay nag-o-offer ng kanilang mga buhay sa ating Panginoon. God is not after of the big currency that the church has. Mas gusto ng Panginoon yung totoong puso, mga kapatid. Kasi susunod na lang niya. Pleasing, kaaya-aya. When our lives is empowered by God, mga kapatid, we sacrifice, we become more supportive for the propagation of the gospel. We honor God by giving ourselves, our talent, our resources. It means for the expansion of His kingdom. Brother Gian, priority niya ang IBI at saka Awana. Bahala na yung Amerika na yan. Ang Amerika ang pupunta sa akin. Hindi naman siya pupunta na. Saan ngayon?
Florida yun ah. Florida base yan. Na napaka yung lugar na yun. Pero sabi nga, mas priority ko yung gawain mo, Panginoon. Kasi gusto ko ang totoong kapayapaan. And truly, God meet their needs. Verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Worry and sadness, dead end mga kapatid, walang room na yan sa mga Christian. Tandaan natin. Because of their love for the mission. Si Paul nga, bahala na, ibabangga na siguro yung katawan niya. Bugbugin mo na itong katawan, Lord, basta ako mag-propagate ako ng gospel. Ganun na rin po ang mga church. Talagang, sabi nga, may sinasabing doon na talagang ino-offer na nila ang kanilang mga buhay. Their prayer and support has made them more peaceful, more powerful, living in God's abundant provision. And to conclude, mga kapatid, the God of peace is a divine gift sa atin to protect us, to assure us, to sustain us. Hindi ito fleeting, hindi ito temporary, but strong. It is anchoring the heart and the mind of sa atin every season. So, whatever circumstances you are right now, ano pa mga trouble, ano mga kinakaharap natin ngayon, anong worry na mga kinakaharap, uncertainty, mga kapatid, dapat hindi yan magko-control sa atin. Let the peace of God, let your mind be secured in our Lord. Let me read Psalm 46, 1-3 in our reverse order. Sabi dito, though the earth give way and the mountain fall into the heart of the sea, though its water roar and foam, and the mountain quake with their surging. Verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Amen? And Paul ended this verse in his final greetings to the church. To our God and Father be the glory forever and ever. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Let's prepare ourselves for our Lord's table. Let's pray muna. Father in heaven, thank you for your word. Thank you, Lord, for allowing us to have this spiritual food sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, naway maging tulong ito sa bawat mga kapatiran na nandito, Panginoon. Kami, Panginoon, ay naturuan ng iyong mga salita. Hayaan niyo, Panginoon, ng iyong mga salita ay mananahan sa aming mga puso. At patuloy, Panginoon, na kami ay lumakad sa inyo. Ayon po sa kapayapaan na binigay niyo sa amin. Sa aming pananatili sa mundong ito, Panginoon, kasama namin kayo, di niyo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's prepare our hearts, mga kapatid, for our Lord's table. Again, this Lord's table, para ito sa mga anak ng Panginoon na tumanggap na sa Kanya. I assume lahat tayo dito ay tumanggap sa ating Panginoon, nagsisi sa ating mga kasalanan, at binigay natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay ganyan, gusto mong mag-partake ng Lord's table, you are free to come. Tayo po ay umawit muna, mga kapatid. Let's prepare our hearts. Ask the Lord to cleanse your heart. Kung meron tayong mga tagong kasalanan, isuko natin sa ating Panginoon. Hayaan natin na linisin ng Panginoon ang ating puso. Sa ngayon, lumapit tayo sa ating Panginoon.
habang inaawit natin. Son of glory, humbly came down, wounded for the broken, you died. Become bread of life. Jesus, we hunger and thirst for you, Lord, as we remember your sacrifice. We see the wounds from your hands and the pierced side. Extravagant love, how great the price. Now our lives are yours. Priceless Jesus, this gracious God, a life spring overflowing, poured out for us. He has conquered every sin. For Jesus, we hunger and thirst for you, Lord, as we remember your sacrifice. We see the work from your hands and pierced side. Extravagant love, oh, great the price. Are yours. The bread we eat, and the soul. Jesus, we hunger and thirst for you, Lord. As we remember your sacrifice, we see the words from your hands and pierced side. Extravagant love, oh, great the price. Now
1 Corinthians 11:23 to 29 says, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, also he took the cup, and after supper, saying, 'This cup is a new covenant of my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself." When we now partake the elements, let's eat the bread, symbolizes the body of our Lord Jesus Christ, and drink the grape juice, symbolizes the blood of our Lord Jesus Christ, who purchased us from all of our sin. Let's end in prayer. Our dear Heavenly Father, we're so thankful, Lord, that you allow us, Lord, to partake this Lord's table that symbolizes us, O Father God, our hope in you. You died on a cross, buried, and in 3 days you rose again to give us hope that someday, somehow, Father God, we'll be with you in eternity. Thank you, Lord, for this Lord's table, reminding us, O Father God, that our sins are being washed away because of the blood of your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for this glorious hope, giving us, Father God, the power over death. Panginoon, salamat sa lahat ng ito. Ito po ang dahilan, Panginoon. That's why we're here. O God, we continue to serve you, to give ourselves, O God, in every moment, Lord, that we think of Father God. Because you are the God who restores us sa aming mga kasamaan, kasalanan, at binigyan nyo kami ng bagong buhay. We are a new person, like you, who rose from the dead. Our old life ay nailibing na, Panginoon. Kami ay bagong nilalang na sa inyong harapan. Salamat, Panginoon Ama. And with that, O Father God, kami ay taos-pusong nagpapasalamat. We even thank, O Father God, Lord, for your message today. Father God, we have giants to face from day to day. We have storms, we have troubles. O Father God, Lord, we cannot eliminate, Panginoon, itong mga problemang itong kinakaharap namin. Salamat, Panginoon. Nandiyan kayo sa problemang yan. Nakikita namin ang iyong presensya. Sasamahan niyo yung mga anak, Panginoon, para kami ay babantayan ang aming mga puso, ang aming pag-iisip, na ma-secure kami sa totoong daan, Panginoon, na lalakarin namin araw-araw, oras-oras, minuminuto, Panginoon. Hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Bibigyan nyo kami ng lakas, kapangyarihan na hindi mabibigay ng mundong ito. Bibigyan nyo kami, Panginoon, na totoong kapayapaan na hindi pwedeng maihambing, Panginoon, sa binigay ng temporary calm ng mundong ito. We are so thankful, Lord, that we possess this peace that always guards our hearts
And this peace of Father God is supernatural na hindi namin maintindihan kung bakit ganito. It boosts us. It power us, Lord. Energize us in serving you. Ito po ang nagbabantay, Panginoon, against our spiritual doubts and fear and decline. Salamat, Panginoon, sa mga salita na binigay niyo. Turuan niyo kami kung paano pumili ng tamang pag-iisip, Panginoon, tamang mga pangaral, Panginoon, tamang pamumuhay, at tamang, Panginoon, ang aming mga buhay ay laging nakadepende sa inyo. Yan po, Panginoon, nawa ang aming kahilingan, Panginoon, lalo na sa mga oras. Hindi nyo kami pababayaan, sasamahan nyo kami kahit sa kasulok-sulukan ng mundong ito. Dahil ito ay pangako nyo sa amin, kami ay sasamahan nyo hanggang marating namin, Panginoon, ang lupang pangako. Salamat, Panginoon, patuloy na gumalaw ka sa buhay ng mga kapatirang ito, sa church na ito, Panginoon. Anuman po, Panginoon, ang mga pangailangan namin. Ito may material, physical, nakagalingan, material, Panginoon, spiritual, na pag-angat. Iangat nyo kami, Panginoon, Ama. Emotional, dapat kami ay nakatingin sa inyo. Nakadepende kami sa inyo, Panginoon. Gusto po namin ng kapangyarihan na ito. Itong kapayapaan na sinabi nyo, na iiwan nyo, at na ibinigay nyo sa amin, na ito ang mag-guide sa amin, para kami ay tatayo na mga anak nyo, na meron kaming very proud of Father God to say that we can do all things. I can do all things. I am secure in my Lord and Savior. Salamat, Panginoon. Ingatan niyo ang bawat sa amin, sa aming paghiwa-hiwalay. Samahan niyo lang po kami. Give us the peace of mind, O Father God, Lord, a secure heart, Lord, and even, Father God, traveling mercy. Dadalhin niyo kami muli sa aming mga tahanan na ligtas, Panginoon, na may kagalakan ang aming mga puso. As we give our tithes and offering, Panginoon, we pray that we continue to bless us, Lord, being part of Father God, Lord, part, Panginoon, ng gawain niyo. Naway mapalawak palalo ang gawain niyo, Panginoon. Dito sa Bayambang, anuman po ang maabot na ito, Panginoon, hayaan niyo na yung mga salita, Panginoon, ay lumawak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bless our family, bless our businesses, O Father God, Lord. Continue to be with us, O Father God, Lord. Thank you, Lord, to all these things, O Father God. We give all the honor, we give all the praises, because we have a God that we serve who amply supplied us. In the name of your Son, Jesus Christ, we ask all these things. Amen. Amen. Magandang umaga po. Good high noon. Wala po tayong, except for the YA. Tama, meron kayo, no? At the youth. Discipleship. Let's just enjoy the fellowship. And then, we have food to eat before we leave. Kain muna kayo para may energy tayo. Madaling matunaw ang mga kinakain ngayon dahil mainit. Tama ba? God bless everyone.